ang pangako ng kaya tinawag niya na blessed hope. Ayan ang gusto natin kasi inaasam-asam na mangyayari na kasi kailangan na natin dahil napakarami na, may kamatayan, sakit, kamatayan, paghihirap, napakarami ng poverty, ang dami ng injustices, napakarami ng pakapihan, marami ng kaguluhan, away, gera, at wala na tayong kapayapaan. Kaya ayan ang ibig sabihin niyang blessed hope na yan, Brother Benny. Di ba? Brother Benny? Yes. Kaya napakahalaga na muli talaga nating balikan, Doc Rome, itong pangako. Kasi ito yung kung ito yung greatest hope, ito yung pinakadakilaring pangako ng ating Panginoon. Kaya kung magkaminsan, Doc, may nagtatanong, paano kung walang second coming? ano ang magiging resulta ng buhay natin? Sabi ng iba, edi galit-galit na. Back to normal. O ibig sabihin, back to normal. Gagawa ka na ba uli ng mga kasalanan? Sabi naman ng ibang nagsisimpatiya sa katotohanan at may pagmamahal sa Panginoon. Sasabihin, kahit walang second coming, magtatapat pa rin ako. Sabi ng isang argumento, sa ano pang paraan para magtatapat ka kung wala namang dahilan ang iyong pagtatapat? kaya yung title natin, Motivated by Hope. Yung salitang hope doon ay punong-puno ng maraming kaalaman bakit kinakailangang may pag-asa tayo. Yun na nga ang una, basically, ang gandang sabihin at pakinggan na katapusan ng lahat ng mga kahirapan. But anyway, balik tayo sa reality. Yung realidad na sinasabi ng Biblia, darating talaga si Jesus kahit anong mangyari. Sapagkat ito'y kanyang pangako, yun yung sentro ng John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him. So yun yung tinatawag natin transition. Hanggang sa panahong nabubuhay ang tao, those who believe in Him should not perish but have eternal life. So yung eternal life, mga kapatid, mga kaibigan, ay ipapamana ni Jesus sa lahat ng mga nagtatapat. So siyempre may sistema. Ipakikita ito sa pamamagitan ng ikalawang pagparito. Kasi alam mo, Doc Rome, yung ibang paniniwala kasi, ang second coming hindi daw makikita. Sabi naman ng iba, pag namatay ka, wala nang second coming, diretso ka na sa heaven para sa eternal life. Pero dahil ang Biblia ay napakaliwanag, hindi lamang basta sumampalataya tayo na mayroong second coming, kundi malaman natin ang prosesong gagawin ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito. Pero higit sa lahat, ipinakikilala natin si Jesus. Si Jesus ang siyang darating, pero hindi naman kilala ng mga tao kung sino si Jesus na darating. Doc Rob, kaya pinapakilala natin. So, carried, may second coming. Kaya kung mga nagtatanong dyan na nagsasabing, paano kung hindi dumating si Jesus? Ang sagot natin, hindi. Mali yung tanong. Bakit? Talagang darating si Jesus. Wag na yung kung hindi. Ibig sabihin, talagang darating ang Panginoon. Yun ang realidad. Now, sa punto na yan, ay sinusubukan pa rin kung gaanong kasarap at nabibiyayaan. Ibig sabihin na nabiblessed. Pag sinabing blessing, yung second coming, blessed hope. Dito pa lang sa lupang ito, ay dapat maranasan natin yung pinangako ng Panginoon na sa second coming, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan, anong klaseng buhay ang dapat ipakita natin? Kaya nga sabi rito, Doc Rome, mahalaga bang malaman natin kung sino si Jesus? Opo. Siya yung Diyos na darating. Hindi kagaya ng iba, ang kanilang paniniwala, si Kristo ay karaniwang tao lamang at hindi Diyos. Ang sabi niya, siya ay darating. At ang wika ng mga talata ng Biblia, kanina binasa natin yung 25 na ng Isaias. Pagkatapos, inulit ito sa Tito 2:13. Magkapatid yung talata na yan matandang tipan saka yung bagong tipan, kung saan iisa ang pagkakabanggit na si Jesus na darating ay ang Diyos mismo at Diyos na tagapagligtas. Kaya isang katibayan pa rin at katunayan na ang kalagayan ni Kristo bilang Diyos, kaanib ng Trinidad, ibig sabihin yung Godhead, ay ipinapakita sa atin na ang nagsalita at nangako at sinabi niyang, I will come again,
ay talagang tatanggap po tayo niyan. Now, Doc Rom, nakita ko rito no, sa ating pag-aaral, sa karanasan ng naunang Adventism, ipinahayag dito at pinahintulot ng Panginoon ang isang pangyayari na nagkaroon sila ng kabiguan. Isang kabiguan na lalong kumintal pagkatapos ng kabiguan. Ibig sabihin, kumintal lalo sa kanilang kaisipan, sino itong darating? Ang pagdating ba ay kagaya noong inisip ni William Miller sa kanilang pag-aaral na siya'y darating October 22, 1844. Kaya nga yung mga katanungang unang-unang bumabangon dyan, Doc Rom, ano ang epekto sa atin? Kung halimbawa, tayo ay isa doon sa mga nabigo, magpapatuloy din kaya tayo na magsaliksik ng Biblia tungkol sa puntong ito o sa isyong ito na binanggit sa Daniel 8:14, unto 2,300 days the sanctuary shall be cleansed. Kung dumating kaya yung kabiguang kagaya ng naranasan ni William Miller at some 50 believers, magpapatuloy pa kaya tayo? Alam mo, Doc Rom, nakita natin ang isang malungkot na karanasan na maraming na-convert sa tinatawag na Advent movement. Pero nung sila'y mabigo, nahati-hati itong mga puso at damdamin ng mga kasamahan. Ang iba'y nagbalik sa dating pananampalataya, ang iba'y umalis sa pagiging Kristiyano at nagkaroon ng tinatawag na malaking kabiguan. Ang iba naman ay nagpahayag ng kanilang kaalaman na dumating na ika si Jesus. Yan yung mga JW, yung mga Jehovah Witnesses. Kaya sila meron doktrina, Doc Rom, na dumating na si Jesus kaya lang hindi nakita. So, ibig sabihin, kung darating na hindi makikita sa kanilang sariling deklarasyon, wala naman suporta ang Biblia tungkol dyan. Kaya mga kapatid, alam po ba ninyo, nung mangyari pagkatapos ng malaking kabiguan, itong William Miller na ito, na isang Baptist minister pero isang magsasaka, na ginamit ng Panginoon, na bagamat nabigo sa kanyang pagkikwenta ng mga propesiya tungkol dito, nagpatuloy sa gabay ng banal na espiritu, upang ipahayag ang sabi ay manghula kang muli na natala yan sa Revelation chapter 10. Ibig sabihin po, Doc Rom, sa puntong ito, talagang si Jesus, sa ayaw at sa gusto natin, talagang darating siya at darating. Hindi magluluwat. Siguradong darating sapagkat ito ang pinaka-climax ng tinatawag na plano ng kaligtasan ng Panginoon. Back to you, Doc Rom. Yes, thank you. Amen. Napaka-tama po talaga. Kaya Brother Benny talaga, very consistent ang Bible. Katulad ng sinabi, mula Old Testament at kailangan at saka yung New Testament, talagang witnesses yan. Sabi, the two witnesses. Nag-aralan natin. The two witnesses, oo. Oo, yung Old and New. At dito pinatutunayan na kailangan natin ng banal na kasulatan, lalo tigit nasa gitna tayo ng dakilang tunggalian na ito. Kaya banal na kasulatan pa rin ang makakasagot. Okay. Katulad nung nabanggit mo kanina, sabi mo may mga pananampalataya na nagsasabi na dumating na, hindi lang namalayan. Paano nga ba? Ano ba ang tunay na pamamaraan darating ang Panginoon? Basahin natin yan sa Matthew 24:27. How will Jesus come? O sabi tanong, paano ba siya talaga darating? Sa Matthew 24:27. Ito ang siguro ang dapat natin muling balikan na sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanlunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ibig sabihin, makikita. So, unang-una, sabi rito, literal. Sabi niya sa Revelation 22:20, makikita natin ang kanyang pagdating literal. Literal ang pagdating niya. Hindi yung sasabihin na spiritual ang pagdating, hindi yan. May yan, hindi natin makikita o kaya may milagro yan, hindi natin Pero ang sabi ng banal na kasulatan, Revelation 22:20, okay, literally, physically, ibig sabihin literal, kung ano nararamdaman natin, nakikita, mga senses natin, mararanasan natin yan. Revelation 22:20. Literal ang kanyang pagdating. Tandaan nyo. Kaya, okay,
ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling humaparito. Siya nawa. Humaparito ka, Panginoong Jesus. Kaya talaga makikita natin ang kanyang pagparito. Ang pangalawa ay mababasa natin sa 1 Thessalonians 4:16 at kung may banal na kasunod, at saka 1 Corinthians 15:52. Ano naman? Kanina literal, ngayon naman audible. Ibig sabihin, maririnig. Yes, maririnig. Beta, may ingay. Ingay yan. Talagang aalingaw-ngaw yan sa buong sanlibutan, sa buong lahat ng tao. Maririnig yan. Mayroong audible, sabi with a command, with a voice of archangel, and with a trumpet of God. May voice pa. May boses. Ang pangatlo, una literal, pangalawa audible, naririnig. At pangatlo, visible. Ibig sabihin, Revelation 1:7, every eye will see Him. O bawat mata makikita siya. Paano ang vlog? Lahat makikita. Madidilat. Sinabi, makikita. O, bahala na ang Panginoon magpakita sa kanila. Kaya kahit tanggihan natin ngayon, Brother Benny, wag na tayong maniwala, wag na tating asahan. Hindi sa inyo, hindi kayo ang basihan ng pagdating ng Panginoon. Basta ang Panginoon nagsabi, gagawin niya. Kalimutan niyo na yung mga sarili niyo at saka yun. Basta Panginoon na nagsabi. At ang pang-apat, una, literal, audible, visible. Ang pang-apat, glorious. Ano ba tawag sa glorious? Talagang ano yan? Malwalhati. Glorious. Malwalhati. Malwalhati, talagang merong hindi ordinary, special yan. No? The dead will rise. Tingnan nyo, meron bang, tingnan nyo mangyayari, the dead will rise, the living will be transformed. O, pagdating ng Panginoon pala, yung mga namatay, na tapat, o namatay sa Kanya, babangon. Tapos yung mga, yung mga buhay, mababago, will be transformed. And we will ascend with the Lord. O yan, 4. So, ayan ang nung Protestant, yung the 19th century Protestant, yung panahon ng meron dalawang Brother Benny, paniniwala kasi na yung ang pagdating ng second coming raw ay pre-millennial. Ibig sabihin, darating bago ay magkakaroon ng sa sanlibutan. Kasi ang nila, iniisip nila setting ng pagdating ng Panginoon, yung lupa. No? Yes. Lupa. Kaya dito yung sanctuary sa lupa raw ay ayan ang mga pre-millennium na mga kaisipan. Sabi rito, Jesus would establish an earthly kingdom of 1,000 years of peace. Or there would be a period of 1,000 years of peace before second coming. Tapos sumunod naman, reformers, yung mga may tinatawag naman post-millennialism. Yung kanina, pre-millennialism. And the reformers thought that the millennium would be, sabi rito, darating naman mangyayari after ng pagdating ng Panginoon, yung alam na natin sa langit mangyayari yung 1,000 years. Kaya dito nga naguluhan kasi noon yung mga Protestant, nahati sila doon sa ganung paniniwala. Pero tayo mga Adventist alam na natin, yung millennium na yon ay mangyayari yon sa langit na, okay. At dito nga kanina, Brother Benny, sabi mo yung kay William Miller. Alam mo ba ang sekreto ni William Miller? Talagang hahangaan mo si William Miller. Sabi niya, hanga talaga. Isaiah 28:10. Hahangaan natin si William Miller kung paano niya na predict o paano niya kinumpute na darating ang Panginoon ng 1844. Wag na natin pag-usapan na disappointment yun. Pero napakaganda ng paraan ni William Miller na ito dapat din ang matutunan natin. Isaiah 28:10. Okay, ito yung pwede nating basahin. Isaiah 28:10. Sabi dito, sapagkat utos sa utos, utos at utos, bilin at bilin,
dito'y kaunti, dooy kaunti. Ibig sabihin, sabi sa English kasi, precept must be upon precept. Okay? And line upon line, here a little Precept. and there a little. Ibig sabihin, di sinasabi dito sa si William Miller, ang paraan niya ay he decided to make the Bible his own interpreter. So ibig sabihin, hindi niya pinairal yung kanyang sariling kaisipan o interpreter. Ang ginawa ni Miller ay ginamit din niya yung ibang teksto, yung ibang bahagi ng banal na kasulat, doon din niya hinanap ang katotohanan. Yes. Ayun ang maganda. Sa Bible din. The Bible interprets itself. Ibig sabihin, the scripture interprets the scripture. Sabi dito, kaya ang ginawa ni Miller from Genesis, biro mo, he studied every biblical passage, its meanings, and if its meaning was not clear, he looked for solution on some other biblical passages. In this way, the Holy Spirit illuminated him. The Bible was clearly opened before him. Ibig sabihin talaga, ang banal na espiritu rin magtuturo na nasa Biblia lahat din yan. Hanapin lang. No, saliksikin lang. Yes. So when he came to the prophetic passages, he discovered that the same principle could be applied there as well. So nahanap din niya yung mga interpretasyon sa ibang bahagi ng Biblia din. Kaya katulad na example niya na ano mga legacy ni Miller sa atin, yung sa Daniel 7:17 to 23, ang sinasabi pag sinabing beast, ano ba yun, yung mga hayop, lalo sa Revelation, ano yun? At sa Daniel, ibig sabihin nun mga kingdoms, di ba? Yes. Kay Miller yan, na interpretasyon. Tapos, the winds, okay, yung sa prophecy represent destruction, Jeremiah 49:36. Si Will Miller din na nag-interpret. Galing din sa Biblia, water represents multitudes o mga tao, yun. Tapos women, anong representation ng women? Iglesia. Brother Benny, humina yung ating internet. Apo, sige po. Go ahead po. Wala tayo sandali. Apo. Sabi nga ang isa pang tinulos ni Miller sa atin, when it comes to prophecy, women represent churches, di ba? Yes. And then, dito rin, kaya ito ang pinakamagandang tool ni Miller sa plot ng pagdating ng Panginoon noong 1844. Days are literal years. Diba? Makikita natin sa Numbers 14:34 at saka Ezekiel 4:6 na ang bawat araw is equivalent to one day is equivalent to 1 year. Ayan, ganyan si William Miller, no? At nasabi nga natin na kung hahangaan mo siya na bagamat may accurate na dumating ang Panginoon, pero nakwenta niya na actually yun nga ang sa halip na darating ang Panginoon na yung pala yung pagpasok natin Panginoon Jesus Kristo sa the most holy place, yung cleansing the sanctuary mangyayari. Kaya marami, Brother Benny, mga ilan ba ang na-disappoint noon? There are 50,000 na mga converts sa Advent movement na nabigo. Marami yan. Bigo? Ano nangyari sa kanila? Yung iba talagang Opo, iba nagbago, nagbalik sa dating buhay, yung iba naging skeptic na sila sa mga biblical prophecy. Opo, kaya naging malungkot ang larawan, pero naibangon ni William Miller, nagpatuloy hanggang ngayon. Oo, no? Kaya ayan, kaya nga dito rin sa prophetic prophecy na pinag-aaralan natin, napakahalaga ang banal na kasulatan talaga. Na ayun din talaga ang mahalaga sa great controversy na nangyayari. Kaya yung New Testament, napakahalaga yan kasi ayan ang sa katuparan, no?
At diyan natin mararanasan ang victory na inaantay natin sa great itong ginagawa controversy na ating nararanasan ngayon. Kaya kung wala yung two witnesses na yan, hindi natin mauunawaan ang lahat ng panukala ng Panginoon. Kaya dito sa yung 2,300 days prophecy, Brother Benim, talagang haba. Sa haba niya, 2,300 days prophecy na yan. Talagang kailangan natin ng pag-asa talaga. Hope, no? Kasi yung dami nangyari, no? Brother Benny, yes. Opo. Alam mo, Doc Rom, yung kasaysayan ng Adventism, yung first Advent, yung Advent movement, ay nagbigay sa atin ng nagganyak. Ito yung ginagamit na nagkaroon ng isang motivation sa puso natin hanggang ngayon. At kung babalikan natin ang factory o yung pinanggalingan ng sistemang ito, ay babalikan natin yung prophecy na ginagamit at binanggit sa Daniel 8:14 na nakalagay doon, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Alam mo, Doc Rom, sa punto na yan, hindi alam ni Daniel kung ano ang ibig sabihin nito Kaya sabi doon sa Daniel 9:27, after 13 years since Daniel 8:14, at ang sagot ni Gabriel sa pagsusumamo ni Daniel ay inabot ng 13 taon bago natupad yung Daniel 9:27. Basahin natin ang Daniel 9:27. Sabi rito, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo, at sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang hain, at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira, at hanggang sa wakas ay naipasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So ito na ngayon yung detalye na mangyayari kapag dumating na yung Mesiyas. Pag dumating na yung pinaka-core ng prophecy. Kasi samantalang tinitignan natin ang significant ng 2,300 days or years, ay binabanggit dito at ini-emphasize ang pagdating ng Mesiyas na siyang tagapagligtas. Imagine, bago dumating tayo sa tinatawag nating detalyeng interpretasyon, merong isang magandang pangungusap na ginamit ang Panginoon sa pamamagitan ni Gabriel doon sa talata 9:23 ng Daniel. Tingnan natin siya, ipakilagay sa screen. Itong pangungusap na ito. Pagkatapos ng 13 years, nagsalita ang Gabriel, sabi rito, sa pasimula ng iyong mga samo. Kaya ito, Doc Rom, walang duda ito mga kapatid, mga kaibigan. Walang duda na dito nagpasimula yung bilang ng 2,300 days or years. Sabi rito sa verse 23, sa pasimula ng iyong mga samo. Ibig sabihin ng samo, yung masidhing panalangin ni Daniel. Imagine, 13 years after, sumagot ang Panginoon. At ang sabi, ay lumabas ang utos at ako'y naparito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minahal, kaya't gunitain mo ang bagay at unawain mo ang pangitain. So walang duda, kahit si Josephus, kahit yung mga Jewish historian, pinagkaisahan nila na itong katuparan ng 923 ay pumapatak ng 457 BC. Walang duda yan. Pinagkaisahan niya ng maraming mga scholar. Kaya sa pasimula niyan, bibilang ka ng haba ng panahon ng 2,300 years, ang tawag dyan ay 70 weeks. Yun ang pagkakabanggit, 70 weeks are determined. Kaya papatak ng 1844. Bumilang ka ng 2,300 days or years, mula 457 BC, papatak yan ng 1844. Eksakto naman yung 1844, diyan nagsimula yung Advent movement. Diyan man nagsimula din yung sinasabi nating kabiguan nila Miller, pero sila'y nagpatuloy. Diyan naman sumibol at sumiklab yung sinasabing pangangaral ng 3 sinugong anghel. Pero alam mo, Doc Rom, meron pang isang kahanga-hanga dito. Yung pagkakabanggit sa isang talata, tingnan natin yung 9:27 o 9:28. Tingnan nga natin na sinasabi. Ibalik natin sa 9:25. Sa 9:25 pala. 9:25 ng Daniel. Sabi rito, pakinggan natin ito mga kapatid.
Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahira na prinsipe magiging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Alam po ninyo, eksakto po yan. Noong 457 BC, sabi rito, nang ilabas na itayo muli ang Jerusalem, eksakto 408 BC na itayo ang Jerusalem. Tama yung mga division na binanggit dito. At pagkatapos nagkaroon ika ng after ng 62 weeks, magpapasimula ngayon yung bilang ng pagdating naman ng Mesiyas. Tingnan natin halimbawa sa verse 26. Bilisan natin, verse 26. Sabi rito, ang sabi sa verse 26, pagkatapos ng 62 sanlinggo, may hiwalay ang pinahiran. Ito na yung pagdating ng Mesiyas. Yung pinahiran, anoint ang Mesiyas. At mawawala ng anuman at gigibain ng bayan at ang santuaryo. Kaya nung mamatay si Jesus, ito yung kagibaan ng santuaryo nang siya ay mamatay, nahapak ang santuary. Sabi sa 27:53 ng Mateo. At ang wakas niya ulit sa pamamagitan ng baha, hanggang sa wakas ay nagkaroon ng digma, mga pagkasira, ay ipinasya na. Tingnan natin sa verse 27. Ito yung magandang ngayong mga pangungusap Sabi sa verse 27, ito ang pagkakasalita, pagtitibay niyang isang tipan sa marami sa isang sanlinggo. Kaya yung isang linggo na yan, ito po yung 7 taon na ini-emphasize sa bagong tipan na ministeryo ni Jesus hanggang siya'y mapako sa krus. Pakinggan ninyo mga kapatid. At sa kalahati ng sanlinggo, ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang manira. So pansinin niyo mga kapatid, noong 31 AD, kalagitnaan ng 7 taon, totoo, si Kristo namatay. At pagkatapos, natatapos yan ng 34 AD, si Kristo nasa langit na. Noong 34 AD, pumasok siya sa holy place, kagaya nakita ni Esteban. Pagpasok niya sa holy place, kanyang inireport sa Ama ang kanyang kamatayan dito sa lupa, sa krus, na siyang pagtubos. Kaya mga kapatid, at the end of 2,300 years, 1844 yan, Doc Rom, pumasok naman si Kristo sa most holy place na ang akala ng mga Millie Rights Movement, ito yung katapusan na ng mundo. Yung pala, sa langit pa lang. Ipinakikita na si Kristo'y kinakailangan dumating pagkatapos na si Kristo'y lalabas sa most holy place, natatapusin niya ang pamamagitan ng pagliligtas niya sa sangkatauhan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Back to you, Doc Rom. Ayun, napaka ganda nung yun. Ayun, bali ang konting hindi na raw ni William Miller yung yes, yung 80 yung order of Artaxerxes yung utos na itayo muli. Ayun ang niya, at saka nasa isip kasi nila yung pinag-uusapan ritong sanctuary sa sanlibutan dito, kaya at saka yung 1843 actually ang computation niya, kaya wala raw zero na yes, walang zero na ginamit. Opo. Kaya dapat 1 mag-start. Kasi 1843 kaya 1844 yon. So napaka husay talaga ng banal na espiritu at pinatnubayan pa rin ang ating mga pioneers para maunawaan natin. At saka Brother Benny, nakita ko yung kahalagahan din ng disappointment. Kung wala palang disappointment, parang hindi natin rin ma-appreciate yung great hope na yan. Kasi magkakaroon tayo ng hope kapag nakaranas tayo ng mga disappointments at saka kahirapan at saka kawalang pag-asa di ba? Kaya blessing talagang talaga napaka buti ng Panginoon at tama, pinili niya yung mga iglesyang nalabi ay talagang ang nalabi ay nakaranas ng disappointment at nakakaranas ng great controversy na yan. Kaya, ibig sabihin, Doc Rom, hindi tayo iniwan ng Panginoon yung bigong-bigo ka na tulad daw ng mga alagad, sobrang bigo. Hindi niya tayo iniwan hanggang sa maunawaan. Yes. Napaka buti talaga ng Panginoon at malinaw. At saka talagang
wala ka nang questionin, wala ka nang hahanapin na katotohanan. Talagang very consistent at tamang-tama, like with the with the spirit of prophecy. Talaga napaka isang malaking pagpapala para sa atin ang matutunan at maranasan natin ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya sabi rito, sabi ni Ellen G. White sa Great Controversy, one of the most solemn and yet most glorious truths revealed in the Bible is that of Christ's second coming to complete the great work of redemption. Sabi niya, to God's pilgrim people, so long left to sojourn the region and the shadow of death, a precious joy-inspiring hope is given in the promise of His appearing, who is the resurrection and the life, to bring home again His banished. The doctrine of the second advent is the very keynote of the sacred scriptures. Kaya mahalaga yan, yung banal na kasulatan, yung ating dalawang witnesses na yan. Huwag natin pong kakaligtaan, sapagkat ayan, nandyan ang ating pag-asa at yan ang ating basihan ng pananampalataya. Pag-asa at higit sa lahat ng kaligtasan. Brother Ben. Dito natin ngayon napatunayan, Doc Rome, no, na ang mga Kristiyanong tulad ng mga Adventista sa panahon ngayon na napakahalaga ng propesiya. No, taliwa sa mga kaisipan ng ibang pumapasok na filosofiya na ang propesiya ay isang pananakot. Pero mga kapatid, sa puntong ito, sa pinakamahalagang propesiya na dapat nating tutukan sa panahon ngayon, lalo itong magpapalakas at magpapalapit sa ating Panginoon. Maaring tayo'y magkakaroon ng takot, pero takot sa paggawa ng kasalanan, Doc Rome. Ibig sabihin, pagrespeto sa banal na pangalan ng Diyos. Nang ibig sabihin na itong ating kinalalagyan, nakatitiyak tayo. Samantalang pinapag-aralan natin ang tunay na iglesia. Saan tayo mabibilang? Siyempre, dapat mabilang tayo sa tunay na iglesia. Ang ating bang iglesia na kinabibilangan, ang siyang iglesyang binabanggit sa Biblia, ayon sa propesiya, ay eksakto po, 100% na ito yung iglesia. Lamang, ang nakalulungkot, Doc Rome, nandito tayo sa buong katotohanan. Dapat mabuhay tayo sa mensahe ng katotohanan ito. Unang-una, nakita natin na mayroong Diyos na kagaya ni Kristo, mayroong propesiya na siyang pinaka-guidance natin sa maluwalhating darating pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa gitna ng kadiliman ay pinapaliwanag sa ating ito'y lalong nagpapalakas ng ating pananampalataya. At higit sa lahat, Doc Rome, yung kahangahangang bagay na nakikita natin ngayon ay isang katunayan na nagmo-motivate sa atin sa pag-asa. Ang propesiya, sabihin na natin, ay isang motivation, kahanga-hanga, na sabihin nating supernatural, na meron Diyos na nangunguna sa ating buhay. Back to you, Doc Rome, in few minutes po. Napakagandang kaisipan, Brother Benny. Amen, amen. At pagka pinag-usapan natin yung Christ's second coming, alam mo, Brother Benny, ang mangyayari pala sa atin, lahat ng mga hindi mabubuting mangyayari sa buhay natin, punong-puno tayo ng pag-asa. Magkakaroon tayo ng pag-asa lahat. Kung tayo'y mamamatay, may pag-asa tayo. Kung tayo'y maraming mararanasan, may pag-asa tayo. Ano man ang lahat ng kahirapan, may pag-asa. Di ba napakaganda? Ayun ang motivation natin. Yung pag-asa, yung hope, no? Yung motivated by hope. At ayang pag-asa, in simple, meron akong naalala dyan, in simple language, sa pag-asa ay, ayan yung dahilan kung bakit tayo gumigising. Yes. Bawat araw. Meron tayong purpose sa paggising. Diba? Kaya ang tanong sabi nga ng commercial, kanino ka gumigising tuwing umaga? Para sa pamilya mo? Para sa kapwa mo? Sa mga anak mo? Kanino ka gumigising? Para sa sarili mo? Di ba? Diyan mo talaga mailalagay na napakahalaga yung araw, bawat araw na dumarating sa atin.
Alam natin darating ang Panginoon, pero hindi natin alam, Brother Benny, eksaktong araw. Yes. Hindi natin alam. Kaya ang dapat talaga, we have to live daily. Amen. Life as if yun ang ating huling araw. Ganun dapat ang ating isipan, di ba? Sabi rito. Kaya dito sa sa devotional book natin sa Heavenly Places, pero December ito. Sinabi ni Mrs. White, December 14 na devotional date ng ating Heavenly Places na devotional book. Sabi rito, sabi ni Mrs. White, all we have to do with this one day. All we have to do with is this one day. Today, sabi dito, we must be faithful to our trust. Today, we must love God with all the heart and our neighbor as ourselves. Today, we must resist the temptations of the enemy and through the grace of Christ, gain the victory. Thus, we shall watch and wait for Christ's coming. Each day, we should live as if we knew that this would be our last day on this earth. Napakaganda, no? Opo. Isipin natin na ayun ang last day natin. Ganun dapat pala ang ating with this blessed hope na binigay sa atin. At sabi nga we have to look today. Sabi mahalaga. Bakit mahalaga today? Sabi ng isang quotation, tomorrow yesterday was past and gone. Tomorrow may not come, but what we have is today. Kaya yan, today na yan. Dapat isipin natin, baka dumating ang Panginoon sa araw na ito. Dapat handa tayo. Ayan ang aking message dito sa ating lesson na tungkol sa Motivated by Hope. Pagpalain po tayo, mga kapatid, sa ating pag-aaral. Marami pong salamat, Doc Rom, sa magandang mga pangungusap na siyang patuloy na magpapatatag ng ating pag-asa at laging handa sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Tatapusin po natin ang ating programa sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Diyos na mahabagin, salamat po sapagkat sinamahan niyo po kami at muli mong pinaunawa ang isang dakilang pag-asa ng pagdating ng aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga mahihiwaga at biyaya ng aming Panginoon, ang propesiya at ang mga nakalatag sa mga nasusulat, ang siyang tanging pag-asang sinusundan mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag. Salamat po at pagpalain ng bawat isa sa amin ngayon at magtamo kami ng buhay na walang hanggan pagdating ng aming Panginoong Hesus sapagkat inihiling namin alang-alang sa banal na pangalan po ni Hesus. Amen. Amen. Muli, isang malaking pasalamat sa Diyos at sa ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating pinag-aralan. Tayo po ay patuloy na pinalalakas ng biyaya ng ating Panginoon. Ako po yung lingkod, Brother Benny Filomeno, mula sa programa ng Ang Nasusulat, Kamenong's Legacy Ministry, at ang ating kasama, Doc. Happy Holy Sabbath Day po. Maraming salamat sa inyong pakikisa. Tandaan niyo, Christ is coming very soon. God bless everyone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minamahal mga kapatid. Magandang gabi. Happy Holy Sabbath Day. Hanggang sa muli. Pantahipan ang trumpeta ng Ebanghelyong taglay. Sino mang makarinig ay magsisi at mabuhay. Pantahipan ang trumpeta sa lahat ay inakas. Balita'y tanyag na lumaya ang bihay. Sa dahat bibig na po